Binibigyan niya yung habag sa mga taong hindi karapat-dapat para mag-isip-isip, ma-realize, mahal ako ni Lord, baka wala akong kwenta. Parang binibless niya para masabing yung pagmamahal ni Lord para sa lahat. Kasi anak naman niya tayong lahat. Yun totoo. Kasi anak niya tayong lahat. Na very important, I claim anak ako ng Diyos. Parang, from time to time. Parang sinasabi niyo, Bishop, simple lang. Pag nasa ICU po ako, Jesus, mahabagin ka, kahabagan mo ako. Maya-maya, Jesus, mahabagin ka, kahabagan mo ako. Jesus, I offer to you. Nag-send po ako ng last cartoon video. Lord, I accept. I offer to you. Anytime. Parang napakasarap lang nanda ka. Ang pangit kasi yung hindi ka handa eh. Parang, Lord, today I offer you. Ina-offer ko na, Lord, kasi baka makura pa ng demonyo. Kasi sinabi ko po sa ICU, Lord, iyo na, bago pa ako makurap ng iba. So, ang gaan kaagad na pakaramdam ko, Lord, I offer to you. Salamat. No? Parang, ang gaan lang na pakaramdam. Simula na sinabi ko na, Lord, right now I offer to you. Nung sinabi ko yung Bishop, parang pinabayaan ko siya na, ikaw mag-manage. Kasi si Lord naman kasi hindi siya pakailamero eh. Although siya yung nag-create sa atin, pero binibigyan niya tayo ng free will, ng freedom. Sabi ko, Lord, I offer to you, I total surrender to you. Lahat may nothingness, lahat may negligence, lahat ng wala. I offer to you, Lord. Parang ikaw na magtrabaho. Para magulat ka ng Bishop, yung mga konwento ko, hindi masyadong detalye. Pero yun again, hanggang ngayon po, Bishop, mahirap sabihin. Hanggang ngayon, what is your GCash for the maintenance? Gusto namin dumalaw. Sabi ko, wag na. No need. Kasi hindi mo kailangan abusuhin. Baka naman matukso ka. Hindi mo kailangan abusuhin kasi baka mamaya akala mo si God pa rin. Pero baka mamaya pumapasok na yung demonyo. Sinabi, no, enough. Thank you. So parang nandito ako ngayon, sabi nga nila, bumata ka nga nang na-hospital ka. Oh, parang gano'n. Sin lang. So yun again, nandun yung pagrereklamo, andun yung pagka-question. Pero pag tiningnan mo, mabait ang Diyos. Ang gusto lang ng Diyos is heaven. So, kailangan natin ng purification, kailangan natin ng purificatory, kailangan natin ng salvific. Kasi ang gusto ni Lord heaven. Mahalaga ang katawan, pero lalong mahalaga ang ating kaluluwa. That is the generosity of God for whole being, not only material body, but our uh, kaluluwa. Kasi puro tayo focus eh. Katawan ko, paano yung katawan ko? Yun po talaga totoo. Kaya ang tao po puno-puno ng burden. Gutom ako, may sakit ako, nasaktan ako. Yun ang gustong ipakita ni Lord. Nakapokus kasi kayo sa sa earthly body. Titingnan niyo po, bakit malungkot ang tao? Kasi gutom ako, kasi may sakit ako, kasi nahihirapan ako, kasi hindi ako makatulog. Pero kung tutuusin, ang gusto pa unawaan ni Lord, hanggang kabilang buhay. Pagkaya sabi niyo po, Bishop, the reward is next life. Ayaw naman ng tao nun eh. Gusto ng tao, hindi, gusto namin ngayon. Pero sinasabi niyo, Bishop, ang rating natin ngayon, yung purto por punto, yung next life. Yun yung reward, Bishop, di po ba? Pero aminin Mm. natin, wala, totoo lang, hindi naman lahat, pero hindi tayo lahat against next life. Yan talaga ang totoo. Today, yung aray ko ngayon, yung tulog ko mamaya, yung kakainin ko ngayon, kahit sabihin natin yung next life, happy life, next life, pero aminin na natin, hindi excited ang tao doon. Dahil kung excited ang tao doon, hindi takot mamatay. Yun lang. Thank you at sorry po, masyado na pa. Oo, Andiyan purihin po ng yan. Diyos, ha? Oo. Si Sir Jessica, good Oo. evening. Oo. Praise Jesus, ha? Oo. Oo. Sige, Bishop, kayo na po. Yung, oo, maraming sharing si Bishop Lito, no? Napakalalim, no? Siguro, pero suma ko, yung prayer po ng every Catholic to eh, yung prayer ni Bishop Lito. Jesus, I offer it up. Ayun po yung pinakasuma ng Catholic prayer. Maganda na nangyayari sa ating buhay o hindi maganda dahil di natin naunawaan. Ang prayer ng Catholic lagi, Jesus,
I offer it up. No? So narating niya yung ganung height ng sa pamamagitan ng kanyang karanasan nung puso ng panalangin ng Catholic Church. Jesus, I offer it up, no? Ngayon pag ino-offer it up to, yung ang nabibigyan natin ng pansin yung spiritual body natin, ito yung resurrection, no? Pero tama po kayo, no? Wake up call to eh. Masyado tayo nakapokus sa earthly body natin, no? Wake up call to sa atin lahat, no? Ito yung malaking pull sa atin, no? Yung earthly body natin, yung mga earthly concerns na mahalaga naman, no? Na pinoprovide naman ni Jesus, no? Kasi God is generous nga sa parable na to eh. Yung binibigyan diin ni Bishop Lito, no? Focus on that. God is generous. If God is generous, yung puso natin nagiging grateful. No? Kaya sabi ng mga tao, nakakita sa iyo, bumata ka, nakasakit ka. No? Kasi maganda feeling nyo po. Maganda feeling nyo nung yung wake up call nyo na yung earthly body ko I offer it up. Ano mang mangyari, Lord, no? Kaya pasalamat tayo sa message na sa God allowed this permissive will of God, no? Na lahat naman tayo talaga magkakasakit. Pero how we handle our sickness, always in the light of our faith. No? Kasi lahat na po magkakasakit, po mamatay. Nakakatalo po dyan how we handle our situation. Whether it is in the light of faith or not. Pag it is in the light of faith, maluwag po ang ating pakiramdam. If it is not in the light of faith, napakabigat na dalhin ang mga bagay niya, no? Kaya nung kinabukasan natin, kung ano mangyari man sa atin, dulot ng ating mga sakit, no? Sinasabi lagi ni Jesus, do not worry about tomorrow. Sinabi nga ng doktor, no? Paulit-ulit yung sakit mo. Bishop Lito, pwede ka mag-worry lagi dyan. Pero sabi ni Jesus, do not worry about tomorrow. For tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. No? Matthew 6:34, no? So yung for today, enough na yan, sabi ni Jesus. Na marami tayong worry ngayon, no? Ako, may kumagat ngayon sa akin, hindi siguro maganda yung pagkalaban ng anak ko sa mga damit ko. May siguro may pinagkakagat ako din ng na to. Tapos marami ka pang ah, do not worry about tomorrow. Yung, alam niyo yung shinare sa atin ni Bishop Lito, taken from yun Isaiah, yung Be Not Afraid, yung song, Be Not Afraid, I go before you always, come follow me. Talaga yun, ay sabi niya, be not afraid. Lahat na sinabi nga, dumaan ka man sabi niyo po ni Bishop Lito, dumaan ka man sa apoy, dumaan ka man sa dagat, na nilulunod ka. Sabi ni Jesus, do not be afraid. I go before you. No, para tumaas yung level ng ating panampalataya, no? Ng ating relationship with Jesus, no? Kaya maraming lesson, no? Maraming lesson. Wala nga tayong time. Pero kanina po, pinagdasal po namin, lagi po namin pinagdasal kayo everyday sa misa, no? Si Ate Edith, no? Ngayon, si Sister Emma, lagi po kayong kasama sa misa, Sister Emma, no? Si Brother Alvin, pati yung nanay niya, no? Pati Thank si, you. Nanay Lucy, no? Pinagdasal natin yan, no? Lahat po yan, si Brother John, lahat po pinagdasal natin lahat yan. Ganun din po siya, no? Si Bishop Lito, no? Pero ngayon, mas malalim yung, karanasan niya, no? Binibisita pa niya minsan, no? O kung may pagkakataon, binibisita niya yung mga lalong-lalo na mga nasa ICU. Bakit dati pa naman yan, ginagawa ni Bishop Lito yan? Pupunta tayo sa mga may sakit, di ba? Pupunta tayo sa mga merong sa orthopedic hospital, sa mga, may pinuntahan kayo minsan, pinadala ko po kayo ron, nung ayaw mangumpisal, up to the last, di ba? Nakalimutan ko kanino yun, pinadala ko rin po kayo, namatay yung father ni Sister Manot. Ministry po ni ni Bishop Lito, no, sa mga may sakit, no. Panalangin sa mga pare kung tapat, sabi niya po niya, no. Wake up call sa mga pare ito kung tapat talaga na ipanalangin niya ang kanyang flock. Actually, duty po ng pare yan. Everyday po, kaya meron po kami pinapray na divine office. Duty po ng pare pagdasal niya yung kanyang flock. Oo.
na kung pinagdadasal niya kanyang flock para maging fruitful ang kanyang ministry. Even yung mga nangkumpisal, pinagdadasal ng pare yan. Kinukuha ng pare yung pena ng isang tao. Kaya after confession, yung pare pupunta sa Blessed Sacrament, itinataas niya lahat ng makasalanan ng mga tao at may mga bigatin sa buhay o ano sila, slave sila ng sin. Pinagdadasal ng pare yan. Kaya magandang call to sa mga pare. Kaya sinabi ko sa inyo, Bishop Lito, di ba, tinext ko sa inyo, maganda Mm. i-print nyo mga 12 copies. Yung priestly, prophetic, and kingly role ng ministerial priesthood. 12 copies lang. Bigyan nyo ang bawat pare at obispo. Para ma-remind din, wake up call yan na pinagdadasal everyday. Everyday ang kanyang flock pinagdadasal niya. No? Kaya, kung ang pare yun lang gagawin niya, kahit wala sa ministeryo, mapunta sa langit. Kasi faithful siya. Yung priestly role niya, faithful siya. Maaring may pagkukulang siya sa maraming bagay sa pagbisita sa mga sa kanyang flock. Pero pag hindi niya kinalimutan ang pagdadasal niya every day, yung pumahalaga, every day pinagdadasal niya ang kanyang flock. Lalo na when he celebrates the holy sacrifice of the Mass. Ayun ang kanyang salvation, no? Kaya marami pa sanang gusto mag-share, no? Pero ina-assure po kayo namin ni Bishop Lito, no? Na everyday po kasama kayo sa prayers, no? And even sa mga hindi namin kakilala, no? Ah, sa sharing ni Bishop Lito, ugma-ugma sa readings natin, God is generous. Okay. No? Di ba lagi sabi, God is love, God is faithful, no? God is forgiving, God is merciful. Pero dito sa ating reading, sa ating parable, at pinatotohanan ni Bishop Lito, at na-sharing ni John Paul, dahil magkasama sila ni John Paul no? God is generous. Maraming salamat po Kaya, Okay. Salamat, oo. Bishop. So, salamat. At least po, yung aking pagninilay, kahit pala nalaman mo na yung pagninilay, pero mas nag-i-ignite kapag may kasama ka ulit sa pagninilay na inire-reaffirm yung iyong pagninilay. Yung affirmation at yung reaffirmation, mas nakakapag-ignite para masabi mo yung pagninilay ko, okay kaya ito. Pero mas nakakapag-ignite kapag mayroon kang kausap na yung affirmation, they say na this is our God. No? Para sinasabi mo nga na yung sharp to sharp, mas nagiging matalas at nagiging matalim. But then again, so ang salamat po, dapat po maunawaan ng Christ family, may bisa at may epekto po ang pagdarasal ng lahat ng Christ family. Kaya nga lang kasi kung minsan, akala natin parang baliwala lang. Pero gusto ko pong sabihin, yung pagdarasal po ng Christ family at ng iba pang group, minsan hindi natin nararamdaman, pero pinakikinggan ni Lord yon. Kasi kung minsan ang tanong, walang tigil sa pagdarasal ng Christ family o ibang group, talaga ba nakikinig ang Lord? Yes. Dahil sa pagdarasal na sama-sama, sa dami ng may problema, kung wala ang Diyos, baka lahat po ng miyembro ng Christ family na may problema at may sakit, matagal na pong nag-suicide at nagpatiwakal. Kaya dapat malaman natin, may kapangyarihan po ang dasal. Tingnan niyo po, hindi nawawala ang problema, pero nakakayanan po natin because the power of prayer. Nakita mo generosity ni God, nagdadasal ka man o hindi. Pero sabi ni Lord, ano sa iyo? Kung kahabagan ko, ang gusto kong kahabagan, wala ka na doon. No? So that is the generous of God. Dahil sinabi niya, ano sa iyo? Nasusulat din, kung gusto kong kahabagan, ang ibig kong kahabagan, wala ka na doon. That is the generosity of God na hindi kaya sukatin. Pero hindi dapat abusuhin. Hindi dapat abusuhin. That is the privilege of the generosity of God. Bakit niya ginagawa yon? Para mapag-isip-isipin natin, please, magdesisyon, a radical change. A radical change. No? So, kaya tawag po dito. Una, thank you po sa buong Christ family. May bisa po ang panalangin lahat-lahat, special Bishop Joe. Alam ko, Bishop Joe, your prayers very powerful. Very powerful. Wag lang maghanap ang tao ng instant. Babackslide po ang tao kapag instant. No magic kay God. God is by process. By process, by faith.
And of course, thank you so much, highlight kay Dawang family at Renita Santos. Thank you so much, Dawang family and Renita Santos family. Thank you so much. At Sister Jessica, thank you so much. Sister Jessica Santos family, thank you so much. Yun lang po. God bless. Oo. Si Bishop Tito na po mag-ending prayer at blessing. Kayo na po, Bishop Tito, mag-ending prayer natin siya. Sige pa. Wala. Okay, sino? Sige pa. Si Bishop. Nawala na. Ano Nasa si si Sir Bishop Tito. Jessica, thank you so much. Sir Jessica, thank you so Bishop much. Tito, kayo po Kayo Okay po. po, kayo po sa mag-ending ngalan ng ng Ama, prayer ng at blessing. Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Amen. Ama naming Diyos, Ama naming makapangyarihan, Ama naming nasa langit, maraming salamat po. Sobrang napaka-generous po ninyo. Yung inyo pong pagmamahal po ay walang hanggan. At ang yung pag-ibig po ay walang hanggan. At mahal po ninyo kaming lahat. Mahal na mahal po ninyo kaming lahat. Lagi po kayong nandiyan sa amin sa kabila ng aming mga pagkukulang, sa kabila ng aming kahinaan. Kayo po ay laging tapat kung magmahal. At sobrang nag-uumapaw po ang inyong pagmamahal. Ama naming Diyos, sa pamamagitan ng anak mo si Kristo Jesus, kami po ay nagsusumamo, nawa po kaming lahat ay manangan at lagi nakapokus lamang sa inyong pagmamahal. Nawa po, anuman po ang pinagdaraanan ng bawat isa sa amin, iba't ibang mga pagsubok, kahirapan, sakit at karamdaman, ang lahat ng ito, naway magawa namin ialay sa inyo. Makibahagi kaming lahat sa sakripisyo ni Kristo sa pamagitan ng mapagmahal na uri ng pagliligtas upang kaming lahat ay makanta namin ang reward sa kabilang buhay. Ipinagdarasal din po namin ang lahat ng dumaranas ng may sakit at karamdaman. Nawa sa ganitong paraan, maramdaman nila ang Diyos sa ganitong sitwasyon. Makita nila ang Diyos sa ganitong sitwasyon. Kapayapaan, kagalakan sa bawat isa. Sumaatin lahat nawa ang grasya, ang biyaya at pagkapala ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sumayin niyo po Purihin, kapayapaan, Panginoon. Purihin, Din Panginoon. po sa panalangin po ni Bishop Joe sa huling pagbabasbas, hilingin po rin po natin. Okay, the Lord be with you. And with your And spirit. With your spirit. The healing love of Jesus, physical and spiritual, be upon you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Thank you. Christ Amen. family, thank you. Amen. I love you, Christ Thank family. you. I love you, Bishop.